At yung sinasabi mo ng mga proyektong guni-guni, so meron ka ng informasyon. Kasi nga nanggagaling ito doon sa pinakakorap na budget. Right? 2025 budget. 2025 budget. So napagtanto nila, ang laking skandalo nito, mas maganda tayo na magpaputok. Kaysa naman iba pa ang panggalingan. Kasi paputok na rin siya eh. Oo. Tama. So mas mainam na tayo ang Magsimula. kumbaga sa atin manggaling ang credit na kami nga nag-bulgar niyan eh. So noon pa nila alam. So kumbaga sorry po no sa pananaw ng iba, yung narrative dito ay kontrolado ng ilang mga alam niyo na gusto hong kumbaga buuin ng kaisipan na wag natin silang sisihin kasi sila nga ang nagpaputok nito. At ngayon, para po kumbaga mapahupa ang nagliliyab na damdamin, halimbawa nila Aaron Tolentino, ni Nanay Ining, ni Tatay Ernie dyan sa Hagonoy, na kumbaga ground zero nito po mga ghost projects na ito, magbuo tayo ng ICI. Bumuo tayo ng independent daw na Commission for Infrastructure na hindi rin naman nagmamadali. Bahagi yan bukas ng ating pong pinaghahandaan na Think About It episode. Bukas ba o today? Kapag umabot today. Today. Decidido na ba tayo sa title? Sigurado bukas. Anyway, so ba't ba ako napunta ron? Kasi nandito tayo sa air assets na sinasabi ay frozen. Doon ka nagsimula. Frozen, pero... Hindi, kaya ang pinagagalingan natin ay yung pong sabi kahapon ni Pangulong Marcos. na huwag kayong magmadali. May binanggit siyang term kanina. We wanna do it right. We don't wanna be in a hurry. Something like that. Tama naman. Gusto nyo ba magmamadali? Parang gusto nyo ba madaliin pero mali? Mabagal pero tama. Parang ganun sa Tagalog eh. May punto ho naman din, di ba, na hindi mo dapat minamadali. Kasi nga dapat yung kaso ay solid. Airtight, sabi nga nila. Pero, nasa na yung low-hanging fruit na sinasabi? Hindi ba na mas madali? Kumbaga. Maganda halimbawa dyan, yung ating halimbawa sa ating Think About It. Klaro na. Di ba? Klarong-klaro na. Mambabatas, asawa niya, sila ang mismong rehistrado nung bilang may-ari ng construction company. Bilang isang mambabatas yan, madami-dami yan. Yun nga. Madami-dami yan ha. Mr. President, anyway, madami-dami yun. Mamaya po hingi din tayo ng reaksyon dyan po sa mga statement po na yan ng ating pong Pangulo doon sa mga sinasabing mga naiinip na dito po sa sinasabing kabagalan ng due process. Ngayon, bigyan natin ang pagkilala itong Billionario.com, baby girl, na naglabas po ng balita na mukha daw pong yung sinasabing mga air assets nitong isa sa mga starring ho sa kasong ito. Ayaw ho ng mga arkitekto natawagin tong arkitekto kasi nga daw nagkakaroon ng negative implication para sa mga arkitekto. Hindi lang sa architect, maging sa mga contractors. Yung mga pribadong contractor din ito ho yung negative na yung sabihin engineer. Yun ang... Baka di magalit yung mga engineer. Ito ho ang pasimuno. Yan. Ang sinasabi nga po nitong skandalong ito, yung pong mga responsable ho sa pagsalaula po sa ating pong pambansang budget and eventually nga na laman na marami hong mga proyekto ang nakuha ng kanyang kumpanya. Isa sa pasimuno itong taong ito. Nagmamayari siya nitong kumpanya, mga kapatid, na sangkot dito sa napakarami hong mga kontrobersyal na mga proyekto ng DPWH. Anyway, so ito po, inilabas nila at ang sinasabi daw po na ando doon na sa Malaysia. Sa Sabah. Okay, so tawagan nga natin ang maaari po makapagpaliwanag sa atin. Ano ba ang panuntunan dito? Kasi if you remember, sabi po sa atin ding panayam kay Secretary Vince Dizon kamakailan lamang, sinasabi ho niya, di ba, na siya po ay humiling na sa Anti-Money Laundering Council na kasama po doon sa mga dapat na ma-freeze ng AMLAC ay ito pong air assets ng mga kumpanya na may kaugnayan kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito po'y kinabibilangan ng mahaba-haba ito, girl. Meron ka bang enerhiya para isa-isahin ito? Isa-isahin natin yan. Pati yung mga halaga nito? Isa-isahin natin yan. Ano itong mga sinasabing air assets? Under the Misibis Aviation Development Corporation,
Augusta Westland AW1398. 16 million US dollars o sa peso 919.16 million pesos. Meron ding Bell 206B3 650 US dollars o 1,000 US dollars sa peso 37.3 million pesos. Bell 407 3 million US dollars sa peso 172 million pesos. Yan po ay mga helicopter. Opo. Gulfstream 350 36 million US dollars. Yan po ay jet. Ay, salamat naman. Jet pala ito. 2.7 billion pesos. Ano kayang pakiramdam masakay sa jet? Ito naman isa pa po. Under Hightone Construction and Development Corporation, ang total assets po, air assets, ay 7.94 million US dollars o 456 million pesos. So meron po ditong Cessna 4148 Chancellor, 700,000 US dollars o 40.2 million pesos. Agusta A109E o A109E, 6.9 million US dollars o 396.3 million pesos. PA 31350 Chieftain 340 US o 340,000 US dollars o 19.5 million pesos. Yun nga ho, kasi nga ang kumbaga ang pag-aaral dito magsisimula doon sa kumpanya nung hindi pa po naging Appropriations Committee Chairman, ito pong dating kongresista, hanggang sa siya naging APRO Chairman at nang pumutok itong balitang ito, ano ba ang mga ari-arian ng kumpanyang yon? Oo. Hindi po ba? So, kailan po ito na-acquire? Kailan po ito nabili? So, lumalabas nga po sa pag-iimbestiga na ito po ay nabili nila sa panahon na ng panunungkulan. Oo, nito pong si Ginoong Ko at pagiging chairman din po ng Appropriations Committee. Okay, ngayon mga kapatid, hango po naman din sa ating pong nakaugnayan kahapon, mukha pong ito mga kapatid ay hindi po nanggaling sa Pilipinas as in nagtungo ng Malaysia. Sabi po ng ating pong mapagkakatiwalaang source na lumilingon sa tawag na... Opo. Ito po daw mga kapatid ay nanggaling ng Singapore. From Singapore na malapit-lapit sa Malaysia, tumawid ng Malaysia. Okay, sige. So, abangan natin po muna ang konfirmasyon po dito doon sa sinasabi po na deregistration. Pero matatandaan natin, nandito din po sa ulat ng billionaire.com na noon po nga inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, itong investigasyon kaugnay ng flood control scandal, may mga balita din na sinubukan ngang iparegister daw ni Zaldico itong mga air assets na ito. So medyo... I-deregister, oo. Meaning? Kapag i-deregister, para maibenta na sa iba. 'Di ba? Pero kumbaga, in-on hold nga po ito ng ating gobyerno. Ang sabi nila, pwede makalipad, pero bawal itong maibenta. Pero ngayon na nasa Malaysia na, ang tanong din, makabalik pa ba yan ng Pilipinas? Mababawi pa ba natin iyon? Kumpirmahin muna natin kung talaga bang ito nga po ay nandoon na ngayon